Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templong nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinatabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga mamamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga yan. Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng mga alagad na sinabi sa kasalutan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Ano ang tanda na maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawing ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo lang sa loob ng 3 araw? Ngunit ang templo na tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga anak, ng kanyang mga alagad, na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa taong ito ng ating pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na Birheng Soledad ng Portabaga, ang ating tema'y pananahan. 80 taon ang paninirahan ng Inang Soledad sa simbahan ng San Roque. Simula 1945, nang masira ang kanyang ermita, ito na lang ang simbahang nakatayo, kaya simula nooy nakalagak na siya sa parokya ng San Roque. Subalit sa pagdiriwang natin ng kapistahang ito at paksa ng kapistahan, ang buong simbahan din na may nagdiriwang ng pagpapahalaga at pagkilala sa pagtatalaga ng San Juan de Letran Cathedral sa Roma. Anong kaugnayan nito sa atin? Ito po ang katedral ng obispo ng Roma, walang iba kundi ang Santo Papa, at tinagurian na ito ang magulang o ina ng lahat ng simbahang Katoliko sa buong daigdig. Kaya ang pagtatalaga sa katedral na ito ay ginugunita ng lahat. It might be coincidence, but as far as I look at it, it is providential, na ang pagdiriwang ng pagtatalaga ng katedral ng San Juan de Letran sa Roma ay umaakma sa tema't paksa natin ng pananahan. Sapagkat maging si Jesus na rin ang nagsabi, "Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Kinikilala ni Jesus na ang templo, ang simbahan, ay tahanan ng Diyos at dito siya nananahan. Subalit higit sa konkretong simbahan, sa kwento naman sa 2 pagbasa mula kay San Pablo, anong sabi niya? Ang bawat isang tao ay templo ng Diyos. Kaya maganda hong tingnan, noong tayo bininyagan, minarkahan tayo ng Diyos bilang kanyang anak. Ibig sabihin, ang Diyos, hari naway nananahan sa atin.
And if God dwells in us and we believe with great conviction, we recognize God's presence on our person and even on other people. Kaya anong sabi ni San Pablo? Sapagkat banal ang templo ng Diyos, hindi natin hahayaan na wasakin ni dungisan ang pinananahanan ng Diyos. Yun ang ating pananagutan na tayo'y tatakan ng Diyos bilang kanyang mga anak at siya'y manahan sa ating puso at katauhan. Huwag nawa nating dungisan, huwag nawa nating saktan ang ating sarili maging ang ating kapwa kung nakikita natin ang Diyos nananahan sa bawat isang nilalang. Kaya magandang tingnan that we could see the face of God in ourselves and even in our neighbor. Na nakikita natin ang larawan ng Diyos na nananahan sa ating katauhan at sa ating kapwa. Tingnan mo nga ang katabi mo, nakikita mo ba ang mukha ng Diyos? Pakisabi, I praise God because you are wonderfully made. O, ayan. Kahit binobola ka lang yan. But that is a fact. God dwells in us. Unfortunately, there's a great tendency in us to make ourselves a marketplace. At yun po yung pangalawang punto. Bagamat nananahan ng Diyos sa ating puso at katauhan, napakadalas ginagawa nating palengke ang ating buhay. Maliban sa maamoy, madumi, anong nangyayari sa palengke? Ang lahat ay may katapat na bayad, upa at kapalit sa anumang bagay na nais nating makamit. And that is a great danger that the world is confronted right now in a world of commercialism. Na kapirasong kibot, dapat may kapalit. Na kapag ako'y gumawa ng mabuti, dapat may kabayaran. Kaya ang gawaing volunteerismo ngayon ay waring hindi na totoo sa buhay ng karamihan. Sapagkat parang palengke na ang turing natin sa isa't isa. Na kailangan ako'y magbayad, pera man yan o pagpaparangal, kapag may mabuting bagay na inaipapakita sa iba. Kapag ganun, hindi pala naisin yan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat anumang mabuting ating ginagawa ay hindi dahil sa atin. Ito'y dahil pa rin sa Diyos na nananahan sa atin. At pagkatapos nating gumawa ng mabuti, ating wiwikain, ako'y walang saysay na alipin, ginagawa ko lang ang inaasahan sa akin. When we make ourselves a marketplace, any good things that we render to other people, we expect something in return. And the sad story, even the goodness that we are doing before God, we expect God to do something good for us. Kapag tayo nagsisimba, kapag tayo mga deboto at may mga debosyon, kapag tayo nagdarasal, kapag tayo nagpapakabuti, tinutuos natin ang Diyos. Bakit ko kailangang magdusa? Bakit kailangan kong sapitin ang karamdamang ito? Bakit kailangan kong harapin ang mga suliraning ito?
Kapag ganyan, ginagawa mong palengke ang iyong buhay. Lahat ay may kapalit. Hindi ganyan ang tahanan ng ating Ama. Malaya niyang ipinagkakaloob ang biyaya at grasya sa atin. Kahit wala pa tayong ginagawang mabuti, pinatawad na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay ng kanyang anak na si Jesus. Hindi siya naghahangad ng kapalit, sapagkat anumang kapalit na mabuting ating ginagawa sa Diyos at kapwa, ito'y para rin sa ating ikabubuti. Kaya pag sinabing huwag mong gawing palengke ang iyong buhay, hindi ka matuos, hindi ka nag-aantay ng kapalit. At kung nakakagawa ka man ng mabuti, di ba't ito lang ang inaasahan ng Diyos kung tunay siyang nananahan sa ating pagkatao at sa ating buhay? Pangatlo na puntong nais kong bigyang pansin, paano natin mapagtitibay na ang Diyos ay nananahan sa atin? Sa kwento ng pangitain ni Propeta Ezekiel sa unang pagbasa, anong sabi doon? Mula sa templo ng Diyos sa silangan, may batis na dumadaloy. Ang mapatay na dagat nagiging matabang. Ang mga halamang madaluyan ng batis na ito nagkakaroon ng buhay. At kailan may hindi natutuyo, sa halip nagkakaroon ng bungang sagana, at maging mga tuyong dahon hindi dinaranas ng mga puno't halamang dinadaluyan ng batis na ito. Ibig sabihin, if God dwells in us, we become a life-giving person. Tagapagdala tayo ng buhay. Kung tunay na ang Diyos ay sumasa atin, dumadaloy ang buhay ng Diyos saan mang larangan natin ang ating kinasasangkutan. Kaya magandang tanungin ang ating sarili, am I a life-giving one? O tayo ang pinagmumulan ng mga kasinungalingan, ng fake news, ng paninira sa kapwa, ng pagkakahati-hati, ng pagkakanya-kanya, maging pag-aaway-away. If we are the bearer of those things, God does not dwell in us. We become a person who spread death and apathy in our world. Hindi nananahan sa atin ang Diyos. Paano natin masasabing nananahan? Kapag sa gitna ng kaguluhan, kapag sa gitna ng dalamhati, sakit, sakuna at paghihirap, patuloy pa rin tayong nakakakita ng pag-asa, ng kabutihan. Patuloy pa rin tayong mananagutan sa katotohanan. Patuloy pa rin nating itataguyod ang buhay. Patuloy pa rin nating susundin ang kalooban ng Diyos, maging ito'y mahirap man. At sa ganitong diwa, maiugnay natin ito sa inang soledad. Sa Kanya, nananahan ang Diyos. At sa pananahan ng Diyos sa Kanya, di ba't lahat sa atin nakahuhugot at nakasasalok ng pag-asa? Sa gitna ng dalamhati, kawalang katiyakan, hirap, sakit at pagdurusa, maging pangulila. Upon looking sa inang soledad ng Portabaga, we could find peace. We could find hope. We could find strength. And with that,
the more we are empowered to do the same thing towards other people. At yun ang kapangyarihan ng Inang Soledad na nananahan sa ating piling. May hinuhugutan tayo ng lakas. Hindi nawawala ang dalamhati, hindi nawawala ang sakit, pangungulila at paghihirap. But we are consoled. There is a mother with us, to whom we could find peace. We could find light in the midst of darkness. We could see straight path in the midst of uncertainties. And that is the wonder and gift of God to us in the person ng Inang Soledad ng Portabaga. Kaya po sa pagdiriwang natin ng kapistahang ito, muli hinahamon na naman ang ating pananampalataya sa mabataas na mga daluyong ng dagat, lakas ng hangin at lakas ng ulan. Pero narito pa rin tayo. Bakit? Dahil alam nating may isang ina na tayo kakapitan. Hindi natin alam kung pag-uwi natin baha na sa nobeleta. But we are confident Our Lady will give us the way in order to make it a meaningful celebration in the midst of turmoil, in the midst of the storm. Sapagkat sabi nga, ang mahal na Inang Soledad naman ay sanay na sanay sa tubig. There is always element of water. Kaya wag ho kayong magtaka. Tuwing tayo magte-fiesta, umuulan. Sapagkat ang mahal na Inang Soledad, kanyang kabisado ang tubig. At hindi buo ang kwento't istorya niya kung walang tubig. Hindi simbolo ng kamatayan, kundi simbolo ng buhay, simbolo ng pag-asa na patuloy na dumadaloy hari nawa sa bawat isa. Kaya sa ating munting pagpaparangal na ito, tunay nawa nating pasalamatan ng Diyos na ang bawat isa'y pinananahanan niya. Iwaksi natin ang pagiging palengke ng ating pagkatao at ng ating buhay. Dumaloy nawa ang batis ng buhay sa bawat isa atin. At sa tulong ng mahal na Inang Soledad, anumang dalamhati, pangulila, kalungkutan, sakit at kawalang katiyakan ng buhay, makasumpong tayo ng kapayapaan tulad ng mahal na Inang Soledad sa pagharap niya ng mga sakit sa kanyang buhay. Tumahimik tayo sumandali at namnamin natin ang pananahan ng Diyos sa ating katauhan. Maupo tayo sumandali. Bagamat nais po nating samahan ang mahal na ina sa prosesyon, mukhang ang panahon ay hindi umaayon. Ang gagawin po natin ay isasakay natin sa kanyang karo sa labas ang replika na at siya'y mag-iikot sa ating ruta ng prosesyon. Samantalang tayo narito sa loob ng simbahan, aantayin natin ang kanyang pagbabalik. At habang nag-iintay po tayo, isa sa magandang meditation kapag nagdarasal kasama ang Inang Soledad ay yung pagkamatay ni Jesus at pagkalibing ni Jesus na siya'y nag-iisa na. So while waiting for the motorcade around the city, we are being asked to have a prayerful mood and disposition. Nasa piling ng ating original na larawan, hindi naman natin siya mailabas at hindi man tayo niya makasama sa kalskalye ng ating lungsod. Tayo na may mananatiling kasama niya habang inaantay natin
ang pagbabalik ng replika ng mahal na ina. At pagkatapos po bumalik, magkakaroon tayo ng ritual tulad ng ginagawa natin na dalit, pananalangin, at gayon din bibigyan ng pagkakataon ng bawat isa na humawak sa kanyang imahen na nasa plata. At pagkatapos po habang nagdarasal ang bawat isa, sasaliw ng mga awit, at pagkatapos noon, ibabalik natin ang orihinal na larawan ng mahal na ina sa kamarin o sa altar na kanyang pinagluluglukan. Kaya matapos man po ang misa, lalabas ang biyaherang larawan ng mahal na ina, isasakay natin sa sasakyan palabas. At tayong mga maiiwan dito, can we have a prayerful disposition in solidarity with Mary in the midst of all this turmoil, calamities, corruption? We are one with Mary, and hopefully, being with her, we could be a life-giving person for our country, for our community, for our nation, na sa munti nating pamamaraan, ang buhay naway dumaloy sa ating katauhan. Tumayo po tayong lahat para sa pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang poong may kapal ng langit at lupa na tumipon sa inyo sa pagtatalaga ng tahanang ito sa ngalan niyang dakila, ay magawad nawa sa inyo ng nag-uumapaw niyang pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gawin nawa niyong kayo'y maging kanyang tahanan na pinananahanan ng Espiritong Banal na tumipon sa mga nagkahiwa-hiwalay at kay Kristo na pinag-isa ng tanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kayong dinadalisay upang panahanan ng poong may kapal ay magkamit ng ligayang pamana kailanman sa tanan ng mga banal ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakilang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't ang Diyos at kapway mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.